hindi pa dineklamong rape, isinampa laban sa 13 taong gulang na suspect sa pagpatay sa kanyang kapitbahay na 8 taong gulang. Saksi, si Rafi Tima. Sa isang lipunang dapat nagpoprotekta sa bawat bata, may mga kwentong nananatiling tahimik. Mga kwentong madalas itago dahil sa stigma at paghuska. Ang issue ng rape na kinakasangkutan ng mga minor de edad o rape by minors. Ako si Hazel Annie P. Ambal. At ako, si Riza Elena Sucre, mga social work students mula sa Black to Gold. Inaanyayahan namin kayong samahan kami sa isang paglalakbay tungo sa mas malalim na pag-unawa sa isyong ito. Sa kabila ng ating pag-unlad bilang lipunan, may mga isyong tahimik na umiiral. Ngunit ang epekto nito ay damang-dama ng marami. Isa na rito ang mga kaso ng pang-aabusong sexual na kinasasangkutan ng mga kabataang hindi pa ganap na nakatatanda. Ang ganitong uri ng krimen ay hindi simpleng pagkakamali ng kabataan, kundi ito ay isang seryosong issue na may dalang malalim na epekto sa biktima, sa pamilya at sa komunidad. Sa Pilipinas, may lumalaking bilang ng mga ulat ng pang-aabusong sexual na ang perpetrator ay minor de edad. Ayon sa mga datos mula sa PSA at DSWD, hindi lamang ang biktima ang naapektuhan. Bagamat, ang buong pamilya at komunidad ay nadarama rin ang epekto nito. Sa ating kultura, may mga paniniwala at stigma na minsan ay nagiging hadlang sa tamang pag-ulat at suporta. Maraming biktima at pamilya ang natatakot humingi ng tulong at ang mga kabataan na nagkasala ay madalas hindi nakakatanggap ng gabay na kailangan nila upang magbago. Ang ilang kabataan ay lumalaki sa mga pamilyang may tensyon o kakulangan sa gabay. Mailan namang naapektuhan ng kahirapan na naging dahilan upang madali silang mapasok sa mapanganib na gawain. Ang impluwensya ng barkada, hindi natugunang trauma at exposure sa pornografiya ay maaari ring humubog sa maling pag-uugali. Sa likod ng bawat insidente, may kwento. Kwento ng kahinaan, pangangailangan, at minsan ay kawalan ng gabay. Ang epekto ng rape ay hindi natatapos sa mismong pangyayari. Sa biktima, nag-iiwan ito ng malalim at panghabang buhay na sugat, takot, hiya, pagkabalisa at pagkawala ng tiwala sa mundo. Sa pamilya, nagkakaroon ng galit, pag-aaway at pagkawasak ng relasyon. At para sa batang salarin, malinaw ang proseso ng batas sa ilalim ng RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Hindi sila tinutuling na kriminal, kundi children in conflict with the law na dapat gabayan, hindi tuluyang itakwil. Bilang social workers, sinisimulan natin sa pag-unawa. Ang assessment ay pagtukoy sa pangangailangan ng biktima, pamilya at kabataang nagkasala. Mula rito, nagiging gabay ang intervention tulad ng counseling, psychosocial support at family therapy upang magsimula ang healing. Sa advocacy, mahalaga ang edukasyon, workshops at community programs. Kabilang dito ang pagpapaabot ng impormasyon patungkol sa kahalagahan ng nasabing batas sa pagpoprotekta at pagbibigay ng mga interventions sa batang nagkasala. Sa pakikipagtulungan sa DSWD, PNP Women and Children Protection Center, Bahay Pag-asa at iba pang ahensya na nakasasaklaw dito. Ang layunin ay protektahan ng kabataan, gabayan at tulungang magbagong buhay mula sa nagawang pagkakasala upang sila ay maibalik sa kanilang komunidad at maging mabuting mamamayan. Ang mga bata ay salamin ng ating lipunan. Kung sila ay naliligaw, dapat nating tanungin, ano kaya ang kulang sa ating komunidad? Panahon na upang kumilos. Gawin nating ligtas at maayos ang ating komunidad.
gabayan ng mga bata upang hindi na madagdagan pa ang mga biktima ng ganitong sitwasyon. Sa mga batang nagkasala, huwag silang husgahan. Sa halip ay tulungan silang hilumin ang kanilang sarili mula sa mga bagay na ipinagkait sa kanila ng kanilang pamilya at lipunan. Bigyan sila ng puwang na magbago dahil maging sila ay biktima rin. Sila ay mga bata rin. Sama-sama, kaya nating pigilan ang karahasan. Kaya nating baguhin ang sistema at kaya nating bigyan ng pag-asa ang bawat batang nagkasala.